Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Neta Sibasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ano ang mga susi ng kaharian sa langit. So our concept is all about keys of the kingdom. So ang mga susi ng kaharian ay sumisimbolo ng espiritual na otoridad na ibinigay ni Jesus Christ sa kanyang iglesia. So sa Mateo chapter 16 verse 19, sinabi niya kay Pedro na ibibigay niya ang mga susi ng kaharian ng langit, isang larawan ng tiwala at responsibilidad na ipahayag ang ebanghelyo. So itinuro ang katotohanan at pamahalaan ang buhay iglesia ayon sa kanyang kalooban. So hindi ito kapangyarihang nagmumula sa tao kundi sa Panginoon mismo. So yung bawat pagbubukas ng pinto sa pamamagitan ng ebanghelyo, sa bawat matuwid na pagtutuwid at sa bawat desisyong naayon sa salita ng Diyos, ginagamit ang simbahan ng susi upang hingkayatin ang pagsunod, itaguyod ang kabanalan at ituro ang daan tungo sa kaharian ng langit. So our Bible readings for today is Mateo chapter 16 verse 19, ASND version. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano mang ipagbawal mo rito sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At ano mang pahintulutan mo rito sa lupa ay pahihintulutan din sa langit. So, tatako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is preach the gospel to open the door to the kingdom. So, sa pamamagitan ng ebanghelyo is binubuksan natin ang mga pintuan ng langit para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Yung bawat pagbabahagi ng mabuting balita ay isang susi sa pagbubukas ng bagong buhay. Second is prohibit certain practices according to the Bible. So, ang simbahan ay may tungkulin na ipagbawal ang mga gawaing salungat sa katotohanan ng Diyos, hindi para manghusga, kundi upang pangalagaan ng kabanalan ng katawang espiritual ni Kristo. And lastly is permit certain practices according to the Bible. So, ang simbahan rin ay nagpapahintulot ng mga bagay na naayon sa banal na kasulatan. So, gaya ng pagpapatawad, pagtanggap, at pagpapanumbalik ng mga nagsisisi. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is share the gospel, open the door to the kingdom. So, wag mong itago ang susi. Sa bawat pagkakataon na ibinabahagi mo si Jesus, pinapapasok mo ang mga tao sa kanyang kaharian. Second is submit to godly and biblical church leadership. So, ang mga leader ng iglesia ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Tayo ay tinatawag na sumunod sa kanilang pamumuno hanggat ito'y ayon sa salita ng Diyos. And lastly, settle disputes within the family of God. So, imbes na dalhin sa labas ng simbahan ang problema, is ayusin ito sa loob ng espiritual na pamilya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagkakaisa. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part sa our discussion. Our discussion talks about what are some practical ways we can open the gate to the kingdom so that others may enter. So, para sa akin is, unang-una is ang magbahagi ng ebanghelyo sa salita at sa gawa. Kasi, katulad ng testimony, kasi doon, nakakahingkayat tayo ng mga mananampalataya tulad natin na sumama at magtiwala kay Kristo. Second is, syempre, invite natin sila sa simbahan at Bible study para kahit paano is nakakapakinig sila, hindi man daily, pero at least napapractice nilang makinig sa mga simbahan or sa Bible study. And syempre is magpatawad at manumbalik sa mga kapatid sa pananampalataya at tumayo sa katotohanan kahit hindi ito popular. So, maging mabuting halimbawa tayo na nagdadala ng pag-asa sa iba. So, let's pray po, Lord God. Maraming salamat po sa tiwala at susi ng iyong kaharian. Lord God, bigyan mo po kami ng tapang na ibahagi ang iyong ebanghelyo ng karunungan upang ituwid sa pag-ibig at nagpapakumbabaan upang sumunod sa iyong pangunguna. Naway maging daan kami upang maraming tao ang makapasok sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.